Senior Citizen Discount. Ano ang pinaka-latest? Ano ang mga kasali sa discount? Lahat ba ng gamot, pagkain, kasali? Sa tubig at kuryente, kasali ba? At marami pang iba. Para sa kasagutan, atin pong panoorin ang news clip na ito. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2020 ay mahigit 9 na milyon ang bilang ng senior citizen sa bansa. Ito ay mas mataas ng 7.5% kumpara sa naitalang bilang noong 2015. Bagamat matagal nang nailatag ng batas ang mga benepisyo at pribilehyo ng senior citizens katulad ng mga diskwento sa gamot at pampublikong sasakyan, marami pa ring tanong ang nais mabigyan ng linaw. At para pag-usapan ang benefits and privileges ng senior citizens, kasama natin si Attorney Noliver Barido mula sa Public Attorney's Office at si Emily Beredico, Executive Director ng Coalition of Services of the Elderly Incorporated. Magandang araw po sa inyo and welcome to the program. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Alright, Miss Emily, bukod sa diskwento sa pamasahe at gamot na mas pamilyar no, yung taong bayan na ibinibigay sa senior citizens, ano pa yung ibang benepisyo na nakasaad sa batas? So, maliban po sa pamasahe at sa mga gamot, mayroon pa pong mga ibang nabanggit po no, doon po sa batas. Katulad po ng diskwento rin po sa lodging, sa restaurants, then pati po sa mga amusement centers. Kasama din po, may 20% discount din po yun. Okay. Pati yung sa mga professional fees ng mga doktor, mga dentista, di ba kasama rin yun? At VAT exempt din sila, tama ba? Yes. Tama po, ma'am. Does it differ though from place to place? Like halimbawa, in Metro Manila as opposed to sa probinsya, magkaiba ba yung mga diskwento or across the board dapat pare-pareho? Pare-pareho po, ma'am. Ang difference lang po kapag private hospital or clinics, dun po nag-a-apply yung 20% discount. Okay. Pero kapag sa government hospitals or mga government clinics, yun po yung libre. So, Miss Emily, may limit din ba sa prescription medicines? Usually po yung Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Tita Eda, make sure na mag-subscribe kayo para every time na may upload ako ng new video ay manonotify po kayo. yung piniprescribe po ng doktor ay for 1 month consumption. Okay. Kasi isa din po sa mga reasons ay para din ma-monitor yung pag-take ng gamot ng isang senior citizen. Though may mga ilan pong pharmaceutical drugstore na inaalaw kasi lalo po kung malalayo yung mga senior citizens. So, depende na rin po kung talagang maintenance medicines na po yun ng senior citizen. Inaalaw naman po. Okay. At hindi lahat no, ng medication ay binibigyan ng discount. Opo, tama po. Sa batas po natin ay pina-clarify po na dapat po yung gamot ay for the diagnose, treatment, cure, and prevention po ng disease. Okay, so automatic ba yon kapag 60 years old na? Yes. Ay entitled na kaagad sa mga benefits na ito or kailangan muna nila kumuha ng senior citizens ID? As a matter of law, automatic po dapat. Pero syempre, kailangan po natin i-qualify na syempre, kapag i-invoke mo yung entitlement mo doon sa benefits, kailangan may maipakita pong pruweba. So, isa po sa mga pruweba na ipinapakita po ng ating mga senior citizens ay yung ini-issue po na ID, no? Yung tinatawag po natin na OSCA-issued ID. Okay. Pero hindi lang naman po yun yung mga supporting document or supporting ID na po pwedeng maipakita. Pwede rin po yung passport. Pwede rin naman po yung ibang mga dokumento na
nakakapagpatunay na siya po ay senior citizen na. Okay. So kahit wala pa siyang ID, yung senior citizens ID, pwede na niyang ma-enjoy Opo. yung mga benefits. Pero paano po ba kumuha ng senior citizens ID? Sa bawat LGU po, munisipyo man yan or syudad, mayroon po tayong tinatawag na Office of Senior Citizens Affairs na kung saan isa po sa mga gawain nila ay yung mag-issue ng ID. Okay. So personal appearance to or hindi to pwede gawin online? Sa kasalukuyan po, ang pagkakaalam po ay personal appearance. Personal pero kung mayroon pong like bedridden, wala nang kakayanan, pwede naman po silang magpadala ng representative para Okay. po kumuha ng ID. So attorney, sa ngayon no, marami na rin mga foreign nationals ang nagre-retire dito sa bansa natin. Kasama rin ba, covered din ba yung mga foreign senior citizens that are now living in the Philippines? Unfortunately, hindi po sila in-include ng batas. Okay. No, ang nakasaad po sa batas natin, Filipino senior citizens lamang po. Pero sa IRR po ng batas, in-include po yung mga dual citizens. Okay. As long as makapag-provide po sila ng pruweba na sila po ay dual citizen and at the same time, 6 months na po silang residente ng Pilipinas. Okay, meron bang cap yung or limit dun sa ma-enjoy na discounts ang isang senior citizen? Ang pinaprovide po ng batas ay 20% discount. Pero yun po ay minimum lamang. Nasa establishment po or kung sino mang agency or kung ano mang business outlet, kung Okay. itataas nila yung 20% discount. Pero yung sa batas po, 20% po yung minimum. Okay, so hindi pwedeng bumaba sa 20%. Oh, yung 20% discount, lahat ba ng produkto at serbisyo ay pwedeng patawan ng diskwentong ito or meron bang mga hindi kasama? Ilalim po ng batas na Senior Citizens Act ay limitado lang po yung mga goods and services na may 20% discount. Inilista po ng batas doon kung ano-ano po yun. Actually, nabanggit niyo na po kanina yung iba, yung sa transportation, sa medical services, at iba pa. Ang alam ko yung mga, let's say, alcoholic beverages, tsaka yung mga cigarette products, hindi yan kasama sa mga nabibigyan ng discount. Hindi po Tama? kasi ang isinama po ng batas natin ay mga prime or basic commodities lamang po. Basic commodities. And of course, to promote also yung welfare and health. Yes. Tama ho ba, Miss Emily? Yes po. Sudan ko lang po yung nabanggit ni attorney. Actually po, 5% discount lang po yung sa basic necessities in prime commodities po. So, doon po sa mga, of course, yung rice, yung mga cooking oil, lahat ng mga panluto, kasama po yan. Then, doon po sa prime commodities, kasama na rin po yung mga construction materials, pati LPG. Pero yung LPG dapat 11 kilograms for 5 months. Kasi tinitingnan nila yung consumption lang talaga ng isang senior citizen. Then maliban po yan yung mga agri and poultry supplies, discounted na rin po. So may listahan po, kung marami actually, na listahan na nilabas po yung DTI, yun pong DSWD, Department of Agriculture. So yung mga involved po dito na agencies sa implementation ng batas, naglabas po sila ng JMC na kung saan nandun po lahat ng mga may 5% discount. And at the same time po, kailangan lang din sigurong i-consider kasi mayroon din pong limit per week. Okay. So sa isang senior citizens, dapat po ay 1,350 per week kasi kapag lumagpas doon, ibig sabihin hindi na siguro consumption ng senior citizen. So parang ano na rin po nababiolate na rin yung batas. So dapat senior citizens consumption lang. Okay, pag-usapan natin yung mga violations na yan in just a bit. Pero pag-usapan muna natin yung maaari bang gamitin ang iba't ibang diskwento ng senior citizen sa iisang transaksyon. So halimbawa, yung pagkakaroon din yan ng PWD discount. Pwede ba yun ipagsama sa iisang bill? Unfortunately, hindi po. Hindi. Nasa implementing rules po nung batas na pipili lamang po yung senior citizen or yung PWD kung ano pong discount yung gagamitin niya. Kung discount as a senior citizen or discount as a PWD. Okay, the same also goes pag kunwari naka-promo or naka-sale yung isang item, no? Opo, bawal po ang double discount. Okay. Ano naman po yung agreement sa dagdag na 5% discount sa bill ng tubig at kuryente?
Ay, yes po. 5% discount po kapag po ang consumption po ng tubig ay nasa 30 cubic meters. Then kapag naman po sa kuryente ay dapat hindi lalagpas sa 100 cubic meters. So dapat nakapangalan po yung metro sa isang senior citizen. Sa senior citizens. Okay, so attorney, meron din bang parusa ang mga establishment kung hindi sila magbibigay ng discounts at iba pang benepisyo para sa senior citizens? Sa batas po natin, kapag ang nag-violate po nung Senior Citizens Act ay isang corporation, yung magiging liable po ay yung mga corporate officers. Okay. So kung ano po yung nilatag doon na parusa, halimbawa po, hindi bababa ng 2 taon na pagkakakulong at hindi tatataas ng 6 na taon, kapag napatunayan po na may liability yung isang corporation, yung corporate officer po yung mananagot doon. Pero that's for the first offense? Kasi di ba parang first offense merong 50,000. 50,000? Fine. Opo, meron po siyang fine na hindi bababa ng 50,000 at hindi tataas ng 100,000. For the first offense. Opo. And then tataas ng tataas yun. Tama ho ba? Opo. For succeeding offenses po, tumataas po siya. Okay, pero if yung corporations ay may liability, yung mga senior citizens din ay meron din silang responsibility. So if proven na, you know, they violated or they abused yung binibigay sa kanila na privileges, like what are some examples of abuse of privilege at ano yung mga parusa para dito? So same din po dun sa mga establishments, mayroon nga din parusa para po sa mga senior citizens na nag-violate. For example po, may mga senior citizens na bumibili, for example, ng bulk na medicines para itinda rin. So bawal po yan. So pinagbabawal po yan ng batas. So tapos kung bumibili din po sila ng mga, for example, assistive devices na hindi naman sila yung gagamit, so bawal din po yan kasi dapat sa senior citizens. Pero kung mga assistive devices pala kasi mayroon naman batas para sa mga persons with disabilities, kahit hindi pa senior citizens, pwede rin po na makapag-discount po ng 20%. Okay, pero paano po ba? Meron po bang like kulong bayan, multa? Ano po ba yung mga penalties doon for individuals that abuse the privilege? Same with the establishments, mayroon din pong penalty, cash, like 50,000 pesos also, and also pwede rin po silang makulong. Oh, wow. Gamit ba ang 20% senior citizen discount kapag umorder ng pagkain online? Magagamit ba ang 20% senior citizen discount kapag umorder ng pagkain online? Yes po, magagamit po nila kasi basta sinabi po sa batas na may 20% discount kahit anong pamamaraan po ng pag-purchase ay pwede po nila magamit. Pero paano po nila ma-prove na senior citizen ang nag-order ng pagkain or whatever it is online? Dapat po magpakita po ng proof na senior citizen yung nagpo-purchase. So po pwede pong ipakita yung ID. So burden nung online selling platform na mag-provide ng way to determine if senior citizen nga yung umu-order. Opo. Okay, and if hindi nila maibigay yung diskwento na yon, automatic merong Liability. Narito ang isa pang tanong. Paano kung ang binili ng senior citizen ay pagkain gamit na pangbata, mayroon pa rin ba siyang discount? Attorney, paano kung ang binili ng senior citizen ay pagkain o gamit na pangbata, entitled pa rin ba siya sa diskwento? Hindi po. Kasi dapat po for consumption po ng senior citizen. Kasi yung batas po ay nakalaan para po sa benefit nung senior citizen. So dapat po yung i-consume niya, yung pinurchase niya, ay dapat siya po yung gagamit. So kanina po nabanggit natin, 'di ba, yung sa discount po sa tubig at kuryente, dapat nakapangalan po yung metro sa senior citizen kasi pinipresume ng batas na nag-benefit yung senior citizen doon sa paggamit ng utility. So, in the same ways, ganun din po sa mga pagkain or sa mga other goods and services. Dapat po, yung nakinabang po yung senior citizen. So, dapat siya po yung makinabang sa diskwento. Okay. Paano po ba yung computation? Kunwari, ako, senior citizen ako, tapos umorder ako ng isang buong pizza. Let's say, pizza, malaki yun. Is it automatic na bibigyan yon ng buong discount na 20%, yung buong bill? Or is it like a portion of it lang? Kung sila po ay, for example, magda-dine-in at may kasama po, i-divide siya sa number nung guest, nung kakain. For example, 4, i-divide po yun into 4.
yung pizza. Pero kung individual orders naman, kung ano yung in-order ng senior citizen, yun lang po yung may 20% discount. Okay, so yung total cost ng buong pizza Yes. ay madidedakta ng 20% automatic kung mag-isa lang akong kakain doon. Kahit i-take out ko yun, it's presumed na ako lang ang kakain. Okay. Alright, sagutin natin ang isa pang tanong. May makukuha bang death benefits ang isang senior citizen mula sa gobyerno? Mayroon po, sa kasalukuyan po, ayon sa Republic Act 1994, mayroon pong hindi bababa sa 2,000 pesos na death benefit na ibinibigay ng mga local government units. So, pwede pong tumaas. So, may mga LGUs na nagbibigay ng higit 2,000, like 5,000. Pero nakasaad din po doon for indigent senior citizen para sa mga mahihirap. Pero may mga LGU naman na lahat na binibigyan, lahat po ng kanilang mga constituents na senior citizen kapag namatay, nabibigyan po lahat. So, depende po doon sa priority ng mga LGUs at the same time sa availability din ng budget. So ano po yung mga kailangan ipakita para ma-claim yung benefit na yon? Yung ano lang po, death certificate lang po, at saka yung ID ng senior citizen. Okay. At idagdag ko lang po na yung pwede pong mag-claim niyaan ay yung nearest relative po nung namatay na senior citizen. So kailangan din po niya magbigay ng proof na siya po ay kamag-anak nung namatay na senior citizen. So nearest na kamag-anak. So if ever meron siyang immediate family, wife, or mga anak. Opo. If wala naman siyang immediate family, pwede kapatid niya or cousin, apo, pwede rin yung mga ganon. Okay. But what about funeral and burial discount? Mayroon din pong 20% discount po sa funeral services, kasama po yung embalming, and also yung pag-pick up ng body from home to mula sa morgue hanggang bahay. Meron po ba kayong mga mensahe para sa ating mga manonood? Miss Emily. Sa akin po siguro sa lahat ng manonood, maganda rin pong alamin natin yung batas para po sa mga nakatatanda, lalo na po yung mga kasama sa bahay ng mga senior citizens para kahit papano po ay mag-guide din natin yung mga senior citizen. Para naman po sa mga establishments, no, sumunod po tayo sa kung ano po yung discount na dapat i-provide po sa mga senior citizens. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!